ikaw naman na senator, baka hindi ako baka hindi ko mahinto yung sarili ko eh. Go ahead. Hindi, simple lang naman yung sinabi ni Senator Coco Pimentel. No? Yung pag-remand is synonymous with dismissal, no, ng impeachment. Parang, di ba, pinredicate nga yan. Parang forthwith. Forthwith ay synonymous with immediate. No? Yun ang sabi niya. Yung remand is synonymous with dismissal. Yung remand, yung return is synonymous with dismissal. Pero nakakatawa kasi nung simula dahil sabi ni Bato, I accept the amendment of Senator Alan Peter Cayetano on one condition. No? Pwede ba niyang i-elucidate yung kanyang amendment? Pwede ba niyang diba? I accept the amendment. No? Pero pwede ba niyang i-elucidate? Ay, nako. Pero alam mo, Senator, sabi ko nga kanina, ako ay make a distinction among different kinds of senators. May mga senators na madidisappoint ka pa kasi kahit pa paano meron ka expectation. May mga senador naman na hindi ka na madidisappoint kasi sad-sad na naman yung standards mo sa kanila. So, tatawanan na lang. Kayo na po bahalang mamili kung sino sa kanila yan. Na-amaze ka pa rin di ba? Alam mo, nasayad na. Hindi lang sayad na sayad. Hinuhukay mo pa. Dahil kulang pa yung sayad di ba? Pero, na-amaze ka pa rin di ba? Na-amaze ka pa rin. No? Pero, nakakatawa, nakakabuset, pero ang iniisip ko rito, nagkakagaguhan in full view of the public Dati, statement dyan. Parang understatement. Dapat understatement tayo. Ano ba dapat? Diba? Parang, pagsama mo na, nagkakagaguhan, nagkakaululan, nagkakawalang hiyaan. No? Nagkakatarantaduhan. Kabalintunaan. Minsan mo lang marinig yan di ba ngayon? Oo. Hindi yan uso sa aming generation Ang tagal ko hindi nadinig yung kabalintunaan na yan Ang lalim nun Yung kabalintunaan, no? Pero, di ba? Yun yung malapit-lapit sa impunity na salita. Pero so, may mga nagsisay nagulat ako Sabi ni Senator Crispo, di ba yung remand is a nicer way of saying dismissed? Di ba? Nice. Di ba? It's just a nice way of saying dismissal. Di ba? Actually, kanina, natutuwa nga ako sa mga komento ni Senator Grace po. Tsaka kitang-kita mo sa mukha niya. Sabi niya, ano ba tong nangyayari dito? Di ba? Tsaka yung, ang ganda kasi nung gigil ka pero kalmado. Iba yung dating nun Iba yung katulad nitong nag-uusap ngayon na nagrarant. Itong dalawang to, gago lang naman talaga to. Pero alam mo, Senator, ito yung isa kong, ito dapat may accountability ito, no? Yung presiding officer, si Senator Cheese. Kung alam mo namang lokohan itong mga ganitong motion, pinayagan mo pang pag-usapan yan. Correct. Siya yung yan. Kumbaga, kung si Bato ang architect ng Tokhang, si Cheese at saka si Alan Peter, yung architect nitong dismissal, nitong remand, nagpapanggap pa sila na hindi. Yun yung pandito Yun yung classic dito Nagpapanggap pa sila na hindi. Sabi nga ni Senator Risa Ontiveros, so patay na itong itong impeachment. Hindi. No, pwede pa nating ipatawag. Pwede pang ipatawag yung akusado. Pwede pang gawin ito, etc. No? Pero pag sumagot ang Congress, doon na aabot yung sagot nila sa 12th Congress, sa 20th Congress. No? Hindi, kasi yun yung pangalawang laman ng motion, diba? Yung una, linawin nyo nga, certify nyo, talaga sinunod nyo yung procedure, na sa akin, napakalaking sampal sa mga, parang ginanon oy bata, sinunod nyo ba yung rules nyo? Hindi kasi kami naniniwala sa proseso nyo, may duda kami. So, i-clarify nyo babalik namin sa inyo. Pero yung pangalawa, yung mga susunod na batch ng mga kongresista, sure ba kayo dito sa Articles of Impeachment? So mag-iintay tayo hanggang sa June 30. Tama yung sabi ni Senator Risa, siya yata nagsabi nito, no? Ang tagal din ni Ribol tapos ipapasa lang pala yung bola.
Kaya, tsaka ang linaw-linaw nun eh. Dalawang separate constitutional bodies, ang Senate at saka ang House. Magkahiwalay yun eh. No? Yung role ng Senate is to impeach. Yung role ng House is to convict or acquit. No? Yun yung as a trial court. Wala sa konstitusyon, wala mismo sa rules ng Senate yung return. No? No, no, no return, no exchange yan eh. No, yung pag-remand. Hindi mo pwedeng gawin yun eh. Sa isang separate constitutional body na may distinct role. Ang distinct role nila is to impeach. That is clearly unconstitutional. Hindi naman natin kinakailangan maging learned sa batas para maunawaan yung ganong klaseng separation ng dalawang constitutional institutions na distinct yung role. So ano yung pinagsasabi nyo na remand? No? Ano yan? No return, no exchange na yan eh. No? Alam mo, Kaya, Senator, tama ka, nagagago, inuulol, winawalang hiya, lahat na. No, lahat na ginawa nila. Medyo hindi malinaw yung posisyon ng Malacanang. 'Di ba? Kaninang umaga may soft na position yung presidente na dapat makunbina, dapat tumuloy na sa sa 20th Congress. Pero bahala na yung Senado. May ganung klaseng pahabol eh, no? May buntot eh, no? Kaya siguro yung mga admin na senators, ang tingin doon ay neither here nor there. No? Dahil hindi very strong, dapat kasi very strong. No? Ito yung position ko, dapat i-convene na yan, nakasalang na yan. No? Kahit hindi ko yung gusto nung simula, nakasalang na yan, kailangan nang gawin nila yung kanilang constitutional mandate. At kasama sa constitutional mandate na yan, ay it-continue sa 20th ko. Kung siguro kung ganon, baka may kaunting pagkakaiba sa boto. No? pero alam mo, Senator, ayan eh. Kung from the very start, nagkaroon ng clarity coming from President Marcos, kasi naglolokohan pa tayo rito na tipong hindi nakikialam ang executive branch, no? Meron naman talaga impluwensya yan. Okay, eto, anong nakikita mo, Senator, na kahinat na nito, no? Kasi medyo, mga bata, balik namin sa inyo yan, ha? Ayusin niyo yung trabaho nyo. So, anong pwedeng maging action dito? Hindi ko sigurado kung sasagot ang House. Baka hindi na nila patulan. Ay, kung patulan nila, baka parang pumasok sila sa framework ng Senado. Oh, wait. Na walang karapatan na i-remand o i-return yung impeachment. Dahil nagawa na na-impeach na eh. Kung meron pwedeng makialam diyan, yung halimbawa yung frailty ng impeachment, yung Supreme Court. Kung sakali, which hindi rin sila inclined na gawin. Hindi yung Senate ang pwedeng gumawa niyan. Ang pwede lang gumawa niyan ay yung Supreme Court na kahit hindi sila inclined, yun yung pwede nilang pakialaman. Na, yung sinampa ng House ay merong legal infirmities. Hindi yung Senate ang pwedeng gumawa nun. Dahil merong parliamentary courtesy as well as separation yung dalawang constitutional bodies na yan. Again, hindi ako abogado, pero hindi mo naman kailangan maging abogado para maunawaan yan. Ito, Senator, no? Kasi kung walang gawin dito yung House, wala namang umakit sa Korte Suprema, so nakabinbin yan. So effectively, tama ba? Dismiss. O hindi gagalaw yan. Tama. Yun ang sinasabi ni Risa kanina, tsaka ni Coco. Practically dismissed na ito. Although, dinedenay ng presiding judge, dinedenay ng Senate President. Di mag-deny na lang siya na mag-deny. Practically, yun ang suma. Dahil gusto nilang i-soften for their own image, for their own political calculation. Ayaw nilang magalit sa kanya. Yung 88% na gustong matuloy yung trial. Yung ilan ba sa ibang survey? Yung SWS 88, di ba? Meron pa 93 yata, 92. Yung sa WR, mas mataas eh. Yung sa Okta yata, ilan ba? 78? So, ayaw nilang kung sakaling tama yung mga survey na yan, ayaw nilang ma-isolate dun sa mga constituency na yan. So, sinasoften nila. Pwede mong gawin ito as the start nung sinasabi
ni Smiling Assassin na electoral revolution. Pwede mo nang simulan ngayon. Dahil ngayon na nagsisimula yung 2028. Eh. Ngayon na nagsisimula yung pagbabalik ng mga Duterte na plano nila. Kaya simulan na rin natin yung rejection nila. Alam mo, kahit papaano may tama rito mga Duterte. Yung pagdurog dito sa impeachment, yung pag-dismiss na tinawag nilang remand, ang tatamaan dyan, hindi lamang yung mga senador na nag-orchestrate niyan. Ang tatamaan din dyan, yung mga Duterte. Dahil hindi sila makakatakas kahit patayin nila yan, inipin the bad para hindi lumabas yung mga ebidensya, hindi lumabas yung mga testimony, ay pwedeng ilabas yan sa isang people's tribunal. Yun ang planong gawin ng mga groups. Sila na yung mag-impeachment. At doon nila ilalabas itong mga ebidensyang ito. Siyempre, limited yan dahil siyempre yung mga bank accounts, hindi naman yan mailalabas, at least officially. Pero unofficially, pwede yung lumabas katulad ng hawak ni Trillanes. Pwedeng ano pala yan, no? Total, in the age of social media, pwede magkaroon yan ng blow-by-blow coverage, no? Hindi po magkaroon ka ng parang mock impeachment trial. Yeah. Yung testimony ni Trillanes, ito yung reyna ng Tokhang, di papalabas mo. No? Yung COA, pwede magsalita si Heidi Mendoza. Yung notice of disallowance. At yung banat doon sa confidential fund. So, ganun eh. Pwede mong gawin yon. Nakakapanggigil lang. No? Na pinapanood mo sila na parang wala lang. Just another day at the office. Yung, kumaga, yung panlilin lang, yung kawalanghiyaan, parang bahagi na ng kanilang karakter na hindi man lang kahit kaunti man lang na kahihiyan. No, yung parang, baka madiscover ako. Yung ganun man lang, yung kaunti man lang na ganun, wala ka nakikita eh. Parang sobrang katauhan nila eh. Garapalan. Kahit naman makakapal ang mukha natin, paminsan-minsan naman, may nahihiya rin tayo ng konti. No? Paminsan-minsan. Pero ito kahit tingin ko talagang walang kahihiyan eh. Diba? Ito pa masama. Ano kasi mga tao ito? Natawag pa mga leader. Diba? Ano ba yan? Sana itong susunod na mga henerasyon wag naman magpabudol na sa mga yan. Isumpa na yung mga yan. Iukit sa kanilang alaala yung nangyari tonight. Diba? Wag nilang kalimutan.